Ayan mga karos, good morning po. Ito, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayon araw po pala ay sa Miyerkules, April 23. Bali kaninang umaga mga karos, pumunta po kami ng Anyana. Kasama po si Kuya Dindo at saka si Mrs. Meron lang po tayong konting inayos po doon. At nakipag-meet na po sa amin yung client namin doon. So hindi pa po namin sila nakikita kasi nung nagpagawa po sila sa amin, bali nag-inquire lang po sila sa YouTube namin at saka sa may Facebook. So, first time namin po silang ma-meet. Ayan, maraming salamat nga po pala kay Sir Cornelio at kay Ma'am Arsenio. Yan, God bless. So, ito, meron po silang pasalubong sa atin. Kaya pala gusto nila tayo makita ngayong araw. Yan, meron po pinabibigay silang damit. Ang mga damit po na to, ang gaganda po ng damit, ang mga t-shirt. So, mapupunta po to sa tropa. Tapos, meron din po silang ibinigay po sa atin. Yan, maraming salamat po Ma'am Arsenio at kay Sir Cornelio. Tapos meron din kay Mrs. Yan, thank you. Tsaka hindi mawawala yung ganito. Yan. Yan, maraming salamat po. Meron na naman tayong i-display dito sa bar counter natin dito sa bahay. Ayan mga ka-Row House, natutuwa ako kasi sila Sir and Ma'am na-appreciate nila yung gawa natin, nagustuhan nila yung gawa natin dito sa Anyana Project. Yan, maraming salamat po uli sa tiwala. So wala na akong ibang hihilingin pa. Nagpapasalamat ako sa mga kasama ko na gumawa, sa mga naging parte ng bahay po na ginawa natin sa Anyana Project. At ayun yung resulta. So nung nakita natin si client, sila mag-asawa, nakangiti po sila hanggang sa pag-uwi namin. Yan, maraming salamat. So ito mga karos, project update tayo dito sa mga ongoing project natin sa Lumina. Meron din tayo sa Riego de Dios. Samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. Enjoy watching po. Let's go! Tara! Yung karagdagang collection display dito sa bahay. Yan, maraming salamat po muli Ma'am Arsenio and Sir Cornelio. Ba? Tapos ito po yung mga damit. Ang gaganda po. Yan, ang gaganda. Tapos, syempre magkakaiba ng design. So, kami na po ang bahala na magbigay, mag-abot sa tropa at kung ano po yung nababagay sa kanila. Yan, di ba? Ito kay Mrs. Pampaganda to. Tapos, ito yung sa akin. T-shirt din at saka yan. Thank you. Ganda. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yan. Okay, nasa biyahe na tayo mga karos. Bali, nandito tayo sa gasoline station. Ayan. Bali, pupunta nga po muna kami ng Imus ba yun? Imus, no? Yan, pupunta tayo ng Imus dito sa may LTO. Yan, meron lang tayong konting aasikasuhin doon. Yan, kasama ko si Mrs. Yan, nililinisan lang po yung salamin ng sasakyan. Importante rin to para malinaw po yung mga nakikita natin sa daan habang nagmamaneho. Yan, kasama na rin yung dagdag hangin dito sa mga gulong. Yan o, shell. Nasa shell tayo. Quality yung linis. Linaw na. Okay, nandito na tayo. Bali, LTO Kawit po pala. Yan, LTO Kawit. Ito yung entrance. Alright, dito na tayo. Okay na tayo rito sa LTO Kawit. Yung driver license kasi natin dito hanggang ngayon yung papel pa lang, yung temporary. So may problema sa printer, matagal pa sila makakapag-release ng PVC. Pero sa portal naman, yun ang kumbaga ang tawag doon, pag yung portal Nandun naman yun sa system, naka-record. Naka-record. Hindi, mas yun, legit. Oo. Diba? Okay, balik na tayo sa Lumina. Yun lang. Tara.
nandito tayo sa Anyana. Kaya maraming salamat po muli kila Sir Cornelio and Ma'am Arsenia. Tapos sa linggo dito, sa araw ng linggo, yan, pupunta po tayo dyan para ma-meet po yung panibagong client natin dito sa Anyana. So ita-turn over nila sa amin yung susi yan, para may access na tayo sa bahay kapag gagawa na. Ang unang deployment natin doon si Kuya Chris at saka si Kuya Ruel. So kilala natin sila sa trabaho regarding po sa mga excavation at saka sa hukay. Yan. Okay. Bali sa darating na May 3, araw yata na Sabado yun, yan, imbitado po yung buong tropa sa house blessing ng ginawa nating unit dito sa Anyana Bel Air Central. Yan, maraming salamat po uli sa pag-invite. Yan, kasama pa ang buong tropa, diba? Napakabait po nila sir at saka nila ma'am. Bali bago po tayo bumalik ng Lumina, bali sila Master Jojo, nag-message na po sila sa group. Nakuha mo na yung mga order, Yan, nakuha na. Kuha na ni Mrs. Yan, si Louie naman may kailangan na tiles, 3 peraso. So habang nandito tayo sa labas, yan, dediretso muna tayo sa hardware store at saka sa City Mini Home Depot Tile Center. Bali yung sa hardware store nga po pala, baka itawag na lang po namin. Tubular, coconut lumber at saka pako lang naman po yung kailangan nun. Ganda ng weather. Yan, salamat nga pala sa naglinis ng salamin natin kanina dun sa gasoline Shell. Caltex. Hindi Caltex yun, Shell yun. Ay, Shell pala. Shell. Si Mrs. Lagi kasi kami sa Caltex na. Okay. Linaw ng salamin natin. Sabi ni Louie, 3 daw yung kailangan niyang tiles. Sabi ko, sure ka na ba dyan? 4 po pala. 4? Sure ka na ba dyan? Opo. 4. Sige, buti na lang, inahabol niya. Mahirap din kasi magpabalik-balik. Okay na tayo rito, binili kagad natin yung tiles na kailangan ni Louie. Tara. Louie, good morning. Good morning. Tiles lang to, Kuya Boy. 1 piraso lang. Good morning, Kuya Boy. Good morning, boss. Yan na. Malapit na pala matapos to. Kaya nga. Tapos ito, ililayout na po nila Richard to mamaya. Papa-install na tayo ng tiles dito. Kinukompleto lang ni Kuya Boy yung mga electrical po rito. Tiles na ba talaga? Oo. Ayun na yung 40 by 40. Pwede na palang pisahan yan. Oo. Tapos yung mga sa wiring dito sa kusina, ayan. Nakatap na po yan. Dito. Tapos dito magkakaroon din tayo ng isang outlet dito. Kasi itong kwarto, para sa aircon lang yung meron. Yan. Ito na muna yung update dito. Ang ganda na kapag ka natapos. Yeah, Doming, good morning. Yan. Donis, good morning. Tsaka kay Kuya Richard. Wala pa tayong ano? Steel deck, parating na yata mamaya o kaya bukas. Good morning kay Sandy. Good morning. Pwede na umpisahan yung ceiling na ito. Oo, dito. Yung mga... Ay, ito, initibag na pala ito. Yan, pagka natibag, pwede nang paumpisahan yung kisame. Yan, ayos na rito. Steel deck na lang hinihintay doon. Okay. Tas, ito panel din. PVC panel. So yung mga PVC panel naman yan nandun Isang kulay lang, sir? Isang kulay lang. Ay hindi, dalawa. Tuturo ko na lang kung ano yung kulay. Dalawang kulay yan. Tapos sa inyo kuya, mamaya doon pwede na kayo mag-start doon. Saan? Doon sa kabila, sa tiles. Sa tapat. May palitada na pala yung sa kabila. Kaya Domeng, ito pwede nang palitadahan to. Kabilaan ito. Palitada. Ang may tiles na nito, itong 3 poste. Yan, pwede na palitadahan to. Ito na yung nabubuo nila rito. Steel deck na lang pala to.
So hintayin natin yung steel deck bago makapaglatag ng matting. So ito, bintana to eh. So ganito na muna, titibagin na lang po namin kapag kailangan na. Ay, makakatulong din sa ano to, sa suporta. Tara, break time, break time. Yan, break time na po. Tara. Ito mga karo, sa hapon na. Yan, after break time, balik update po tayo. Yan, shoutout muna kay Sir Apollo. Yan, God bless and ingat palagi. So, babalik tayo ng Phase 6. Meron lang akong mga ipapagawa doon sa tropa. Tapos pupunta tayo sa Riego de Dios Project. Yan, tara. Yan, balik na tayo rito sa Phase 6. Kuya Doming. Sino kasama mo rito, kuya? Solo flight. Yan, solo flight na muna si Kuya Doming dito. Kasi tapos na yung formworks nila rito. Hintayin na lang po yung steel deck. Ang pinagagawa po natin sa kanya rito, pinapalitadahan po natin ito, kabilaan. So layout lang, kabilaan. Yan, bistay. Tapos si Adonis nasa kabila. Yan, may dumating tayo rito mga metal paring. Bukod dito sa metal paring, meron pa tayong on hand dito. Ayan. So itong mga metal paring na to, medyo sinobrahan na po natin yan. Kasi yung sobra magagamit naman dun sa kabila. So metal paring, metal framing para rito. Ang kulang ko pa rito yung tubo, yung exhaust fan, pero PVC panel na meron na rito. Yan, sa exhaust fan natin, kadalasan nakikita nyo siya nandito banda. So mapupunta yan dito. Yan dito yan mapupunta. Gawa lang yung lutuan niya. Yan, merong gagapang pa na tubo na i-connect po natin yan dito, papunta dyan. So medyo magastos lang to sa PVC pipe na detres. Okay lang kasi ang mahalaga, yung dalawang ventilation natin, nandun lang po sa taas, nasa isang side lang. So pangit naman, kumbaga nandito yung rain shield, dyan natin nilagay yung isa, nandito yung exhaust fan, dyan naman po natin nilagay. Yun nga lang, pag akyat mo sa slab, may makikita kang mga tubo na nakaharang sa floor area. So mas maganda na nilagay po natin doon, nasa isang side lang siya. So nandito po yung magiging cooktop, yung lutuan, kitchen sink, tapos nandito yung refrigerator. Yan, tapos ito ipapatuloy natin yung demolition dito. So ito lang po yung made-demolish. May iwan po itong pader na ito. Yan, pababa. Tapos dito, magkakaroon pa tayo ng demolition dito. Kagaya nitong area na to. Yan, magkakaroon po tayo ng ventilation dyan. Siguro mga nasa 1 meter by 25 by 1 meter. Kasi ito naman, ibababa po namin to. I-drop po namin ng mga ano to, ng mga 10 cm pa para pagka nilagay yung aircon dito, hindi po mahaharangan yung mga bintana. Yan, ito lang muna yung update natin dito. Thank you. Salamat. Okay, bali dito naman, nagpa-deliver tayo ng buhangin. So si buhangin magagamit natin to pang dry pack. Medyo malaki-laki din to pagka kinumpute po natin to. Yan, naaabot din po to ng isang row house, no? Nasa 36 square meter din po yan. Pero syempre minus na natin yung TNB. So sa buhangin naman, ang makukuha lang naman natin dito yung pino, yung dry pack lang. Kung sumobra to, dadalhin na lang po natin sa kabila. Yan, mas makakatipid kasi tayo sa isang bultuhan. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-install ng tiles dito. Yan, TNB. Paganda na ng paganda yung sa TNB rito. Tapos may mga wiring pa kami rito para sa saksakan na yan sa CCTV. Ayun, meron doon, CCTV. Tapos dito, outlet para sa washing machine. Tapos dito naman sila Kuya Richard, Kuya Sandy, start na po sila sa installation ng tiles dito gamit tong 40 by 40, yan yung design niya. Tapos yung sa laser, ito yung bagong laser natin sa Makita. Makita, sorry, Inco po pala. Inco. Yung sa Makita natin ginagamit ni Louie. Yan yung laser natin sa Inco. Maganda naman po kahit pa paano. Yan, medyo swak lang po kasi to, medyo mura lang. Nasa 6,000 lang po to. Layout na lang muna. Grabe, tindi ng init. Ayos na tayo rito sa Phase 6.
Yan, gamit ko ngayon si kolong-kolong kasi may bubong. Kopya. Ay, teka. Kailangan nila ng bala ng grinder. Kaya maganda pa yung bala mo. Iwan ako, isa. Yan. Sige. Riego. Tara. Ito mga karos, nandito naman tayo sa Riego de Dios Project. Napakatindi rin ang init dito. Baka ito na yung last update natin ngayong araw po ng Miyerkules. Gawa ng itong kolong-kolong, ipapa-align po natin siya dito sa dito sa malapit lang dito sa subdivision. So napansin ko kasi parang wala sa alignment yung niya, pinaka-sidecar niya. Dadaan pa sana tayo ng phase 3 pero medyo matatagalan po yata tayo rin. Okay, pati tayo. Dito pinasisemento na po natin. Ayan o. Wala naman pong plano sila ma'am dito. Mas maigi, sementohin na lang po to para iwas sa anay na din. Yan, delikado rin po kasi kapag may mga part pa na may lupa. Pero dito sa loob yata, alam ko gusto nila rito may parting floor area na lupa. Good afternoon, Marvin. Good afternoon, boss. Tapos dito meron tayong pinadagdag na 2x3. Ito yon, yung tubular. So bakit meron kagad kami nito? Bali gagamitin po yan na pangkalang dun sa slab na gagawin natin. So dito po kakapit yung shoring jack. Tapos kapag ito tapos nang gamitin, magagamit naman po natin siya sa roofing process. So hindi naman po masasayang to. Tapos additional na 2x3 na coco lumbers, pantagdag po ng suporta dito. Yeah, Chris, good afternoon. Good afternoon, sir. Malamig dito Malamig, sir. Malamig. Kaya Ramel, good afternoon po. Good afternoon, sir. Ay, grabe, lamig dito. So, yung hollow blocks po na nandyan, tinanggal niya na kuya, no? So, wala na po dyan. Tapos pinalitan na po natin ng lintel beam. Pati rito. Yan, magli-lintel beam po tayo rito. Si Rusty, good afternoon Rusty. Good afternoon. Okay, Master Jojo. Good afternoon. Yun na. So dito nakapatong yung ating steel deck. Yan dito sa mga 2x3 na ina-assemble nila rito. Yan, dyan po nakapatong yung steel deck natin. Tapos yung mga 2x3 na tubular naman, yun yung parang pabalagbag natin, then shoring jack na. Yan na. Halos na paikutan na pala lahat nila, oh. Ayan. Sa mga susunod na araw, pwede na pong maglagay ng steel deck dito. Yung flat deck natin. Tapos aside pa doon, nagpa-deliver tayo ng pakong dedos. 5 kilo. Ayan, yun yung mga dumating ngayong araw. Tapos yung shoring jack natin, nasa 17 lang to. Actually, marami pa nga yan pero hindi naman gagamitin ni Kuya Albert pa. Kaya, nandito muna sa atin. Tapos ito yung inasintadahan kahapon. So, hanggang dyan lang yung usapan namin ni client. Hindi na po masyadong mataas yan. Hanggang dyan na lang. Tapos, dito sa harapan ng bahay, may nag-ocular nga pala rito regarding sa metro ng kuryente. Tapos dito sa harapan ng bahay, medyo isasagad po namin. Sasagad na po namin yung asintada rito. Yung kalibel na po ng ano yan, ng bubong. Nagpunta sila Karen, Jo? Nagpunta sila Karen? Ano sabi nila? Kausapin daw nila may-ari. Kakausapin nila? Okay. Para daw makita nila. Oo. Parang ano yan bago no? Bagong proseso na no? Yung lumang meter base babaguhin. Oo, bago nga daw. Yan, lumang meter base na po kasi to.
maganda rin talagang gumawa ng halos kompleto na talaga yung tubig at saka yung electricity. So ito kasi may konting adjustment. So habang gumagawa naman kami, may kuryente kami rito kasi naka-submeter. Diretso flooring na. Nakailang buli na to din yung kabila. Isa pa lang. Isa pa lang. Ulitin niya ng mga 3 para hindi po mabibitak sa init ng araw. Maganda-ganda na po yung progress natin dito. Doon lang naman po talaga yung matagal. Medyo malaki po yan. Tapos ito, iuhuli na natin yung mga forma ng poste rito. Kasi yung gagamitin natin dito, yung forma na matatanggal po natin dyan, para maka-menos na. Menos tayo sa materials. Ito yung mga pako. Yung tubular, ayan, nagagamit na nila rito. So imaginein na lang natin kung sakaling hindi tayo naka-shoring jack, ganun kadami yung mga kahoy. So medyo madami yung gagamitin dito. So itong tubular na pinutol natin, magagamit naman natin to para sa bracing ng bubong dito sa harapan ng bahay. Ayan. So ito, gamit namin 2x3. Bali, nakapatayo yung 2x3 yan, nakapatayo siya ng ganito. Kasi kapag yung malapad yung hiniga natin dyan, medyo hindi siya matibay. Tapos i-alambre po yan dyan para nakakapit. Tapos yung shoring jack natin, itutukod dito sa 2x3. So dalawang 2x3 na may habang ilang ba haba nito? 350 na lang to. Yung haba nito 350 na lang kasi may biga na. So dalawa lang. Tapos walang shoring jack na nakatukod. Enough na yon. Yan, enough na para mabuhat po yan. So ganito yung itsura nya. Parang ganito yung itsura niyan. Yan. Tapos yung na-adjust, nasa taas. Yung pinaka-fix nya, dito sa baba yung mahaba. Ayan, tapos na yung 2x3. Bali yung 2x3 namin, naka-alambre siya sa 2x3 rin na Coco Lumbers. Ayan. Yan, kada isa naka-alambre. Tapos ito na yung shoring jack. So advantage din nito, madali po itong isalpak. Ayan, nakasalpak agad Hindi kagaya nung sa mga Coco Lumber, pagka ginawa natin yung tukod nya, yan, napakalaking trabaho pa sa mga karpentero. So putol, tapos pako. Yung putol, pako, lalagyan pa ng mga bracing. So dito sa ginagawa namin na to, kung tatansyahin ko to, nasa to, nasa 12 square meter po to. Yan yung ginagawa namin dito. Enough na sana, steel deck. Tapos tatlong tukod ng 2x3, then shoring jack mga 8 or 8 o kaya siyam. Pero para masigurado ito ginawa namin. So meron pa kami suporta na 2x3 na Coco Lumber. Tapos dalawang 2x3 na tubular. Yan yung tubular namin. Yan, naka-alambre siya dun sa bracing na ginawa namin na 2x3. Tapos shoring jack namin. Enough na rito sana kahit 3 lang. Pero para sigurado, yan, ginawa namin 8. So sa isang layer, 4. Yan na. Tapos ito may alignment pa po to. So tatansiyan pa to. Pag nakuha po yung level ng dalawang 2x3, babatakan ng tansiyan. Pag nakuha yung level niyan, i-alambre natin yung shoring jack. Yan, may mga butas yan. Pwede natin i-alambre dun sa 2x3
Tapos ito gagamitan natin ng level bar. Kailangan nasa hulog. So ayan, wala pa sa hulog to. I-adjust na po ito lahat. Para kapag bumuhat na po siya, intact na siya tapos level pa. Diba? So yan, unti-unti mo na nila kinakabit. So yun lang kagandahan sa shoring jack. Kita nyo, nakatapos kagad po sila rito. So babatakan na lang yan. Yan, tapos yan, nakatapos na po sila. So ganun lang kadali pagka meron ka nito. Diba? Ayan, nakalatag na yung ating shoring jack. Bali, papalop, 8 pieces to. So, naka-alambre na siya rin. Ayan, naka-alambre na rin. Pero yung alambre namin, bali alalay lang para hindi po siya bumagsak. Tapos, ito, adjustment. So, itong thread na to, kapag ka-in-adjust po natin ang in-adjust to, angat pa po yung shoring jack natin. So, may alignment na kami rito, may tansina. So kailangan lang po makuha namin yung level. Tapos pag okay na, ang lalo magpapatibay dyan yung tubo. Tapos nakaklam. So magkakaroon po ng tubo yan, para lalo siyang magiging matibay. Parang ganito. Yan sa coco lumbers na yan, yung naka-assemble dyan. Ito na yung clamp. So ito yung mag-hold para do sa bracing natin. So yung bracing na gagamitin natin dito, yung tubo pa rin. Okay, ito na yan. So wala namang pinagkaiba yun sa ganito. Kagandahan nga lang, hindi na ganun katrabaho at saka mas mabilis. Siya nga pala, kung ang nagpapagawa ka lang ng bahay o nagdi-DIY ka, hindi po prepared na bumili ka nito para sa bahay mo. So bagay po yung may mga ganitong klaseng mga materyales para sa mga kagaya po namin na nangungontrata o kaya ang negosyo mo ay sa construction. So kapag nagdi-DIY ka lang sa bahay or nagpapagawa ka ng sariling bahay mo, tapos sa balak nyo kayo ang hahawak, hindi nyo po kailangan bumili nito kasi may kamahalan din yung mga set nito. Diba? Sa isang set nito, maabot din po ng ilang libo rin. Pero kung ang negosyo mo, kagaya sa amin, ang gamit na gamit to. So napakaraming bahay ang mabubuo mo kapag meron ka nito. Lalo na kung slab. Tapos na si Marvin dito. Ayan na. Pwede mo rin siya pasadahan ng walis. Oo. Yung isang diskarte rin po, pwede pasadahan ng walis. Yung mga ganitong buhos. Tsaka yung mga clamp na yon at saka yung tubo, pwede rin siyang gamitin bilang handamyo. Yan, pwede rin po siya magamit. Ayan, nakakasa na. So maglalagay na lang po kami dito tsaka doon sa kabila para nakalock na siya. Tapos hinigpitan na po namin lahat yung shoring jack. Ayan mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw ng Miyerkules. Kaya maraming salamat sa walang sawa niyo pong suporta dito po sa aming channel. So kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, paalam po muna. Tara. Okay, nandito na tayo sa bahay. Hep hep!
Hindi, mag-ano muna kayo, mag-thank you muna kayo kay Ma'am Marceño at Sir Cornelio. Thank you, ma'am. Sir Marceño. Ayun. Salamat po. Ito si Bilag nandito. Iyon o. Bali may pasalubong sila Sir and Ma'am sa inyo. Pasalubong sila ng t-shirt galing pang Amerika to. So ganito, mechanics natin, bunot na lang. Tapos ito may mga number na rito. Ngayon, kung ano yung mabunot nyo, yun yung t-shirt na mapupunta sa inyo. Bali yung sizes naman, kasya lahat sa inyo. Kita nyo, maganda to. Nasa $30 US. Okay boy, bunot na. Isa lang ha, isa kasi sakto lang to sa inyo. Isa lang. Blue. O si Kuya, umaano na ng blue daw, blue. Apat. Oh, wait lang, mamaya na. Hawakan nyo. Hawakan nyo muna, dyan muna kayo. Wala muna lalapit dito sa lamesa. May favorite color. Bili lang na. Oh, wait lang ha. Mamaya ka na dyan, Louie. Mamaya na. O, bakit parang pinalit? Saan to, boss? 9? Oh, dyan lang muna. Wait lang. Tatawagin ko isa-isa. Uli sa akin. Okay. Yun. Dalawa. Oh, bakit dalawa? Oh, pili ka na, pili. Okay na? Ay puta, huli. Number 1 yung huli. Okay. Number 1. Sino number 1? Number 1 muna. Number 1. Ayan, Jo. Ayan. Number 2. Oh, number 2. Number 3. Thank you. Okay na, number 3. Number 4. Number 4. Kuha. Number 5. Sino number 5? Dito. Kuha. Number 6. Ayan. Number 7. Sino 7? 7. Ito 7. Akala mo. Number 8. Number 8. Yan. Number 9. Number 10. 11. Ito Kuya Boy. 12. Thank you, ma'am. 13. Ayun, no? O, pakita natin dito. O, masaya ba lahat? Masaya? Thank you. Ayun. Thank you. Ayos. Okay. Yeah, maraming salamat kay ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Fresh na fresh from America. Parang nakasakay na ako Amerika dito.